Nagkasundo ang 10 bansang miyembro ng ASEAN na iiwas muna sa anumang aksyon na makakapagpalala ng tensyon kaugnay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. May news to go si Ruth Cabal. Ruth. Hawi ang agawan nga ng teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea sa atin ang isa sa mga isyong naging matingkad sa katatapos lang na ika-24 na summit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na sa unang pagkakataon na iginanap dito sa Myanmar. Sa joint declaration ng mga lider ng 10 bansang miyembro ng ASEAN o yung kanilang NIPITO declaration, nanawagan sila para sa self-restraint, hindi paggamit ng dahas at pag-iwas sa mga aksyong magpapalala ng tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. Dapat rin daw sundin ang rule of law at maresolba ang mga problema sa pagitan ng mga bansa nang naaayon sa international law. Ito'y mga posisyon mismo ng Pilipinas at Vietnam at ilan pang bansang nagpahayag ng pagkabahala sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, kasama na rin ang Indonesia at Malaysia. Ayon sa Pangulong Aquino, doon sa Leaders Retreat, ito yung pribadong meeting ng mga leader ng bansang ASEAN, binanggit niya ang ilang insidenteng nakatunggali ang Pilipinas at China, halimbawa sa Scarborough Shoal at sa Ayungin Shoal. Iniulat din daw ng Pangulong Aquino ang pagdulog ng Pilipinas sa International Tribunal kontra sa China at giniit ang nais ng bansang maresolba ang issue sa mapayapang paraan. Kaya ayon sa Pangulo, para daw sa kanya ay naging matagumpay itong kanyang trip dito sa Myanmar para nga sa pagdalo ng ASEAN Summit. Howie? Yeah, Ruth, meron bang statements ang Vietnam? Kasi alam natin na ang Vietnam at China ay kumakailan na nagbabanggaan yung kanilang mga barko sa paligid ng mga disputed territories nila. Actually, Howie, isa nga rin sa nagsalita itong si Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung, no? At ang kinukwento sa atin kahapon ni Secretary Coloma, medyo mabibigat yung mga binitaong salita nitong kanilang Prime Minister. Isa sa sinabi niya ay extremely dangerous daw o lapis daw na delikado yung mga ginawa ng China na naglagay ng oil rig malapit sa Vietnam. Sabi ng kanilang Prime Minister ay nalagay daw sa peligro yung kapayapaan, kalayaan, maging yung marine at aviation safety sa rehiyon. Howie? Si Pinoy naman at ang Pilipinas, meron bang statement naman tungkol sa mga recent incidents na nagaganap sa disputed territories sa pagitan ng Pilipinas at China? Ang inireport lang ni Pangulong Aquino ay yung mga nangyari na in the past, no? At sinasabi niya ay binanggit niya lang naman daw doon sa ASEAN retreat yung mga hakbang na ginawa na ng Pilipinas tulad na ng pagdulog sa International Court. At sinabi rin niya na hindi naman daw yun yung paghingi, yung paraan niya ng paghingi ng suporta. Gusto niya lang i-inform yung ASEAN tungkol dito at kung sakali ay tulad rin ng gusto ng Vietnam ay gusto nga nila na magkaroon ng solidarity o pagkakaisa ang ASEAN sa pagtugon dito sa issue. At sa tingin naman ng Pangulo ay nangyari naman yun kahit paano dahil nga nagkaroon sila ng consensus o nagkasundo sila na isama doon sa kanilang joint declaration ang issue na ito, hindi tulad dun sa nakaraan 2 years ago na ASEAN Summit, ni declaration nga ay hindi sila nakapaglabas dahil hindi sila nagkasundo dun lang sa paggamit ng wordings just to deal with the South China Sea issue. Pero ang maganda ay ngayon ay nabanggit yan mismo sa joint declaration ng mga leader, Howie. Meron bang nag-oobserba ng mga diplomats galing China dyan sa mga proceedings ng ASEAN? At magbibigay din ba sila ng statement o tugon doon sa mga statements ng ASEAN tungkol sa mga problema sa South China Sea? The Howie, dun sa mismong summit proper, wala tayong nakita, no? But of course, there are also yung mga Chinese media na nagko-cover. At bago mo magsimula itong ASEAN Summit ay nag-release din ng statement yung Chinese Ministry kasi una nang nag-release yung mga ASEAN foreign ministers ng serious concern tungkol dun nga sa mga nangyayari sa South China Sea. No? Naglabas sila ng statement tungkol dyan, yung mga ASEAN foreign ministers. Kaya tinugunan na rin yan ng China at ang sinasabi nila ay hindi daw, ang issue daw na ito ay yung consistent position nila na dapat daanin sa bilateral talks pagitan ng mga bansa at wag nang idaan pa dito sa ASEAN bilang isang regional bloc, Howie. Meron bang objection sa ilang miyembro ng ASEAN? Kasi alam natin na may mga miyembro dyan, lalo na yung Cambodia, na close ally naman ng China. And in the past, at saka yung Cambodia, wala silang issue sa
South China Sea, ano? At sa mga nakaraang meetings ng ASEAN, alam natin na yung Cambodia ay may perception na kumakampi sila sa posisyon ng China. Hawi yung Cambodia mismo ay hindi naman naging tahasan yung pagpapakita nila this time ng pagkiling nila sa China, no? Pero doon sa naging statement ng kanilang leader dito ay ang pinunto niya ay mahalaga daw na mapanatili na magkaroon ng magpatuloy na magkaroon ng mas malalim na relasyon ang mga bansa sa ASEAN sa China dahil na mahalaga ito bilang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Hindi lang naman daw sa China, katulad na rin doon sa ibang bansa tulad ng Japan. Howie? Okay, maraming salamat, Ruth Cobal.